marami pong nabago sa aking buhay. Yan. So, at marami pa po tayong tutulungan. So, hindi po ako ang speaker ngayon. Natasan lang po ako para ipakilala yung ating speaker. So, ang ating speaker po, isa po siya sa hinahangaan ko po dito sa MCOR. Napakalaki po ng tulong niya po sa akin, lalo na po yung nag-start pa lang po ako. Siya po yung kaisa-isang tao na nagtiwala sa akin at naniwala sa kakayahan ko. Ayan. Isa na rin po siya sa mga maraming natulungan dito sa MCOR at ginawa niyang milyonarya at milyonaryo yung mga business partner niya na nagtiwala po sa kanya. At isa na rin po ako doon. So, isa po siya sa mga multi-millionaire circle awardee. Ibig sabihin po, kumita na po siya ng more than 5 million. So, by the way, ang kinita niya hindi lang 5 million ha. 50 million and more na po. Yan, sa dashboard niya at sa pagbebenta through retail po. So, pagpapatunay lang po nyo nung pagiging multi-millionaire circle niya is marami na po siyang natulungan under her organization na kumita ng milyon. At napaka-generous, napakabait, may malasakit sa bawat distributor, hindi lang po sa kagrupo niya. Mabilis po siyang lapitan, itatap nyo lang po siya, napaka-approachable. Siyempre, napakaganda at napaka-sexy. Yan, ang aking mentor, ang business coach and life coach ko na rin po. None other than our fairy ma'am, our MMC Multimillionaire Circle Awardee, Miss Maricar Balmeo. Take it Ayan. away, coach. Klaro Yan. ba ako, Risa? Po? Klaro ba ako? Yes po, yes po. Yan. Kasi Heart react naman dyan, guys. nag-mic kasi ako eh. Kasi medyo maingay dito sa office ngayon. May party yata sa likod. Amazing life, everyone! So grabe, Risa, tuwing narinig ko yung sinasabi mo na ang tanging tao na nagtiwala sa akin. Kasi somehow, totoo kasi. Di ba? Sino ba naman magtitiwala sa isang high school graduate? Tapos mahirap, dukha, walang pera. Di ba? Ganda lang daw yung meron siya. Yes! Ganda lang. Oh, pero sabi nga lahat kasi may process, lahat tayo may kanya-kanyang pagdadaanan, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang challenges na tinatawag. At hindi naman tayo pare-paras ng pacing sa buhay na tinatawag. Kasi ako, I found my breakthrough at the age of 45. So nag-start ako sa ganitong opportunity at the age of 40. So medyo late na rin kung tutuusin kasi lagi sinasabi ng speaker, magandang magkamali ka na ng maaga ka. Magsimula ka ng maaga, bata ka pa kasi kung magkamali ka man, pwede mo pa siyang i-adjust. Pwede ka pa ulit na magkamali. Pero pagka tayo daw po ay may edad na, hindi na raw tayo pwede magkamali. Dapat laging calculated yung ating mga galaw. Naniniwala ka ba doon, Riza? Yes po. Pero ako hindi ako naniwala. Bahala siya, 'di ba? Kanya-kanya tayong buhay eh. So ang ginawa ko lang is lahat ng mga pwede kong i-absorb na makakatulong sa akin, yun yung ginawa ko. Talagang lahat inaral ko. Lahat ng trainings na pwede kong attenan, ina-attenan ko siya. Kaya hindi ako mapupunta rin sa ganitong status kung hindi rin ako naging bukas yung isip ko na matuto. Na dati kasi no, sobrang sarado. And amazing life, Sir Don, maraming salamat po. Ingat po sa pagdadrive. So, share ko lang po yung screen ko. Maraming salamat sa mga nagsi-attend. So, ang aga ko nagising para sa inyo. Hindi na ako mapakali kaninang 6 o'clock. Gumising na ako. Medyo late kasi ako nagigising dahil late din ako natutulog. Ayan, basta na ba? Ang hirap pagka bago yung laptop, kakainin ka. Ayan, same daw, 6 a.m. excited. Amazing life. Kita na yung screen ko, Risa. Thumbs up nga. Alright. So welcome po sa MCON. Magpapakilala po muna ako sa inyo, sa mga guests. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras. Alam ko po, marami kayong maaring pwedeng gawin sa oras na to, pero pinili po ninyong pagbigyan po yung nag-invite sa inyo, si Sir Don. So I'm here po para supportahan po ang mga MCOR members po natin and leaders para po syempre, maliwanagan po yung mga guests nila kung ano po ba si MCOR. Pero bago po yun, nais ko pong magpakilala sa inyo. Ako po si Coach Mai. And ito po yung background ko. Sabi ko nga kanina, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Kanya-kanya tayo ng mga challenges sa buhay. So ito po yung background ko. Broken family po ako. Hindi ko po na-meet pa yung totoong tatay ko, yung aking biological father. Hindi ko po alam kung ano yung itsura, hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. So mother ko din nakapag-asawa sa ibang bansa. Pero hindi naman sa napabayaan kami, kaya lang nagkaroon siya ng ano din doon ng mga struggles, nagkaroon siya ng sariling buhay, nagkaroon siya ng maraming anak at hindi niya kami nabalikan.
So, sobrang hirap po ng buhay namin. Naranasan po namin hindi kumain ng 3 days in a row, 3 araw. Na kung iisipin mo, na parang ang hirap, paano nila nagawa yun? Paano nangyari yun na 3 days in a row, hindi sila kumain? Kasi nga po, ang lolo't lola ko is both illiterate. Karpintero po ang lola ko ay karlabandera. So, isang kahig, isang tuka, na mas madalas po na kumakahig kesa po tumutuka. So, dumating kami sa point ng buhay namin na dahil nga financially illiterate po sila, ayan po, talagang sobrang ang dami na naming utang na talagang wala na kaming mautangan at hindi kami talaga kumain po ng 3 days. Na ang lagi naging prayer ko that time, yun po yung naging turning point ng buhay ko na sana, sabi ko, Lord, everyday prayer ko, Lord, sana bukas meron kaming kakainin. Hindi kami religious family kasi nga sa sobrang hirap, pati po yung pagsisimba hindi namin nagagawa. Pero tinuro naman sa akin ng lolo't lola ko sa eskwela na bago matulog sa gabi, magdasal. So yun po, lagi kong dasal is magso-sorry ako kung may mga nagawa akong kasalanan at humihingi ako ng blessing na sana bukas meron kaming bigas, Lord. So bigas lang lagi yung hinihiling ko kasi sanay po kaming kumain ng walang ulam. So yung kanin, pag sanayin ng lola ko yon, sinasangag po niya, medyo tinutusta, tapos asin, masarap na po sa amin yon. So yun lang po, sobrang simple ng pangarap ko, hindi ako nangarap ng kahit anong bagay. So sobrang dami ko pong mga bagay na wala ako nung bata. Lahat yata ng wala, meron ako. So hindi ako nakapagkolehiyo po, mas pinili ko pong maghanap buhay para magkaroon po ng laman po yung tiyan ko. Yan, napasok po ako, walang baon. Ayokong lumingon, kaliwat kanan pag recess kasi naiinggit ako sa mga klase ko kumakain sila ng masasarap, samantalang ako, wala akong kinakain. At bawal na bawal po or mindset kami ng mga lolo't lola ko na wag kaming hihingi, wag kaming makikikain. Pag nalaman daw nila, bubugbugin kami. So kahit yung hindi namin pagkain ng ilang araw, hindi ako makapagreklamo na bakit wala tayong pagkain. Kasi pag nagreklamo ka nung time ko, sa mga lolo't lola ko, bubugbugin ka, 'pag nadapa ka, bubugbugin ka. So, gano'n po sila. At hindi wala, kailangan sumunod lang ako. Although hindi ko naintindihan kung bakit gano'n, sabi ko na lang sa sarili ko, "Naku, pagtanda ko, hindi ako ganyan, hindi ako magiging masungit." Pero iba iba nag-iiba pala talaga din yung takbo ng panahon 'pag nagkakaedad ka na. Nandiyan pala talagang susungit ka. So, nakaka-relate ba kayo sa'kin? 'Di ba nung bata ka naiinis ka sa masusungit, pero nung tumanda ka na, ikaw din mismo ang sungit mo na. So, sino po ba rito yung naging masungit na nung nagkaedad? Ako, naging masungit na rin po ako, eh. Ayan, sino po ba rito kung naging masungit ka nung nagkaedad ka na, type 2 nga po. Ayan, meron po ba ritong masungit? Lalo na 'di ba pagka alam mo 'yun, marami kang iniisip, busy ka, meron kang nararamdaman, sinisingil ka na ng panahon, 'di ba? Ang hirap maging mabait, eh, 'pag lalo na 'pag masakit ipin mo, masakit yung mga tagiliran mo, 'di ba? Madali ka ng mairita, hindi naman yung masungit, ayan 'pag wala daw pera, nagiging masungit na. So 'yan po, and walang bagong uniform, ito po yung mga nararanasan ko nung bata ako. So deprive, eto po yung aking difficult life journey. Alam ko po, lahat po kayo nakikinig ngayon, meron din kayong difficult life journey. So kung meron kayo alinman po dito sa isa po sa difficult life journey ko, can you please type 0 kung meron din kayong nararanasan na difficult life journey from the past or maybe ngayon. Baka mamaya meron din kayong malaking mabigat na pinagdadaanan. Because at some point of my life, napunta rin po ako sa rock bottom. Hindi lang isang beses, paulit-ulit. Ayun, maraming salamat po sa inyong pag-type. So yung rock bottom na tinatawag ko, nagkautang-utang po ko, umabot po ng milyon yung utang ko. At napakahirap, bakit kasi nga bilang isang high school graduate, wala akong skills, wala akong kapasidad para magbayad. So nung nabaon ako sa utang, parang isang araw, nagising na lang ako sa katotohanan, oh, bakit nangyari sa akin 'to? So wala akong ibang kailangan sisihin kundi sarili ko. Kasi nung nagkaroon ako ng credit card, tuwang-tuwa ako dun sa mga points na pumapasok. Nagkakaroon ako ng libreng kain sa Jollibee, libreng kain sa Chowking. So 'pag merong mga kaklase ako, ka-batchmate na nakikikaskas, hinahayaan ko po sila, sige, natutuwa pa ako kasi magkakaroon ng points, tataas yung aking credit limit. Pero hindi sila nagbayad. Kaya anong nangyari po, ako po yung napunta po dun sa sitwasyon na hindi kaaya-aya. So kasalanan ko again. Pero siyempre, yung mga time na yon sobrang depress ako, sobrang nai-stress ako na gumigising na lang ako isang araw umiiyak ako. Na sabi ko, "Lord, ano ba 'tong nagawa ko sa buhay ko na 'to?" Na yung
sa gabi hindi ka makatulog, ninenervyos ka, sobra yung anxiety. And kung ganun din po yung nararanasan ninyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Kasi si Lord, nagbibigay po yan ng pag-asa. Nagbibigay po yan ng solusyon sa mga nagagawa natin na mali. Consequence po yung tawag doon. So, minsan, kailangan mangyari sa atin yung mga bagay na yun para meron tayong matutunang lesson. So, lahat po naman nangyayari sa buhay natin, hindi daw pala failure yan. Ang tawag po dyan is feedback. Feedback para meron kang baguhin sa sarili mo, para maging mas strong ka, para mas maging wisdomful ka. So, kung kayo po, ayan, ayan, same daw, same. Ayan, maraming salamat po sa mga nagre-response. So, difficult type journey, okay lang po yan. Part po yan ng buhay natin at meron pong pag-asa. Maaga po ako nag-asawa at the age of 16 years old, nakapag-asawa na po ako. By the way, ang nanay ko po, ipinanganak ako at the age of 14 years old, 14 anyos. Nung time po nila, kapag ang babae daw po ay niregla na, pinag-aasawa na. Kaya hindi daw po pinag-aaral. Yan, di ko lang po alam sa mga probinsya, baka kasing edad niyo po yung mother ko. Sa ako po, mag-51 na po ako this year. Ang nanay ko po is kung nabubuhay pa siya ngayon, plus 14 years old. So, ang edad ng nanay ko by now dapat is 65. Yun, baka kasing edad niyo po yung mother ko. So, wala na po siya. She passed away 2 to 3 years ago. Yan, maaga ako nag-asawa kasi gusto ko po ng knight in shining armor. Dahil nga po wala akong guidance na magulang. Tapos, lagi akong nagugutom. Naghanap ako ng tao na magpapakain sa akin. Knight in shining armor nga po. Maraming nanligaw po sa akin na mga may kaya, mayayaman. Pero, ang pinili ko po yung tao na mahal ko. Hindi po siya mayaman, pero meron naman siyang hanap buhay. At syempre, gusto ko pong makatulong kasi ayoko naman pong maging dependent. Ang alam ko lang po, syempre magtinda, yan, luluto ako, nag-iihaw sarap ng bahay namin. Nakapag-abroad din po ako. Nakapag-Japan po ako for 7 months. Bakit? Kasi yung asawa ko po babaero. So, dapat maghihiwalay na kami. Nag-Japan ako, pero hindi kami nagkahiwalay. Nagkabalikan kami. Then, pagbalik ko, nag-business po ako. Kasi sabi ko nga sa business yata yung pag-asenso. At yung mga nakikita ko pong tindahan na malalaki, na-inspire ako, sabi ko parang ang ganda magnegosyo. So nagnegosyo ako, nagkaroon ako ng sari-sari store, 1998, 50,000 po yung kapital ko. Nagkaroon ako ng parlor, ng salon, 1998 then same year, 250,000 naman po yung kapital. Nagtayo rin po ako ng catering canteen business, 2014, 750,000 po yung capital ko kasi mahal po yung mga gamit pang kailangan food grade lahat. Yan po. So, ano nangyari sa mga businesses ko? Na-stress ako, nagkasakit ako ng maraming sakit, at nagkabaon-baon ako lalo sa utang. Yan po yung reality nung nangyari po itong mga business na to. So, sobrang taas ng capital, sobrang taas ng effort na kailangan kong exert, sobrang taas ng stress, sobrang taas ng risk. So, sobrang laki ng nalugi sa akin. So, meron po ba dito mga nag-business na rin before tapos nalugi? Kung appear po tayo, yan, type nyo po A. A for appear. Yan, baka kayo rin po nalugi sa business. Ayun. A, hindi 8. Letter A for appear. Ayan. This picture represents po, kasi nakikita ko po yung karpinterong gumawa po ng bahay namin. 5 years na po kami dun sa bahay na yon. Everyday nakikita ko po sila. Meron silang mga projects. Continuous po yung projects nila. So, sabi ko, ang sipag ni Manong kasi sobrang itim na ng balat niya. Kita mo sa mukha niya na pagod na siya, hirap na siya, hindi biro yung pinagdadaanan niya. Pero he has to move, he has to keep going. Kailangan niyang gawin yung trabaho. Bakit? Kasi kundi magugutom yung pamilya niya. Yung isang araw na hindi niya ipapasok, walang kakainin yung pamilya niya. Sobrang taas na ng bilihin, di ba? Sa tingin po ninyo na mga nasa Zoom ngayon, si Manong na karpintero, for the past 5 years, nakikita ko araw-araw, meron silang trabaho, sobrang sunog na yung balat. Masipag po ba siya? Yes or no? Masipag po ba siya? Yung karpenterong sinasabi ko. So, kinukuwento ko rin 'to dun sa kasambahay namin. Minsan kasama ko sa sasakyan, nakikita namin lagi yung mga karpentero, pupunta kami rito sa aking office. Tapos, binibigyan ko silang realization. 'Di ba, masipag, eh. Pero yung sipag po kaya niya 'yan, araw-araw siyang pumapasok, yayaman po kaya siya? Oo o hindi? Hindi. Kahit anong sipag ang gawin ni Manong, kahit makapag-build pa siya ng mansyon,
hindi siya yayaman. Yun po yung fact, 'di ba? So hindi po pala sapat na masipag para yumaman ka. Hindi rin sapat na meron kang diploma para yumaman ka, para gumanda ng magandang-magandang buhay mo. Ano ba yung mayaman? Yung mayaman na kahit anong damputin mo sa grocery, hindi mo titignan yung tag. Kahit anong damputin mo sa shopping mall, hindi mo titignan na yung tag. Ang hinahanap mo yung komportable ka, yung nagagandahan ka, basta yung gustong-gusto mo. Hindi na issue yung presyo. Yun po yung sinasabi ko na mayaman. Okay? Kung nandun po kayo sa part na yon, mayaman na ako eh. Kaya ko naman bilhin kahit ano. Yeah, maraming salamat po. Pero baka po kaya kayo nandito sa Zoom na 'to, baka meron kayong mga kakilala, kaibigan na hindi naman kagaya po ninyo, na gusto niyong tulungan pero alam niyo na hindi niyo puwedeng sustentuhan po sila. Hindi niyo sila puwedeng suportahan financially kasi kailangan po nilang matuto on their own. Sabi nga 'di ba, marami tayong mga kamag-anak na lalapit sa'tin, okey na tumulong pero hindi natin sila puwedeng gawing dependent sa'tin. Kasi 'pag ginawa po natin 'yun na lagi po tayong nandiyan para sa kanila, tinuturuan po natin silang maging tamad. Parang pinatay na rin po natin sila. Hindi po natin sila tinuruan na magsikap on their own. So baka kaya nandito po kayo, kahit sabihin na mayaman na kayo, baka meron po mga tao na puwede po ninyo matulungan by way of sharing M4 po or yung sa products po natin. Madiskarte, lahat ba ng kakilala po ninyo na madiskarte? Kasi marami akong kakilalang madiskarte, pero hindi rin po sila yumaman. Nakakaluwag-luwag, oo, pero struggling pa rin. So ano pala yung kailangan para magkaroon ka ng buhay na maalwan talaga? Tamang oportunidad, ito pong diploma, sipag, diskarte, ito po yung iyong gasolina. Yung tamang oportunidad, ito po yung inyong behikulo. Ito po yung inyong sasakyan para po patungo po dun sa buhay na gustong-gusto po ninyo, na maibigay po sa pamilya niyo at sa sarili niyo, na deserve po ninyo. Lahat po tayo anak ng Diyos. Yung pong tamang oportunidad na ito po yung kailangan natin para po yung purpose po natin sa buhay, mas makita po natin. Kasi minsan, ang ginagawa po nating purpose sa buhay, especially po sa mga may edad na po gano'n din kasi ako dati. Ay, mapagtapos ko lang yung mga anak ko, okay na ako. Tama po ba? Mapag-graduate ko lang 'tong mga anak ko, okay na ako. Hindi po sila yung ating pensyon. Kasi hindi po natin masasabi, 'di ba, pagtanda natin, okay lang po ba sa atin na, okay tumanda tayo, graduate sila. Masaya po na binibigyan tayo ng mga anak natin, pero what if meron kang gustong isang bagay, humingi ka sa anak mo at hindi ka binigyan, sasama po ba yung loob natin? Sasama ang loob natin. Magkakaroon at magkakaroon po yun ng pamilya. At the end of the day, maiiwan pa rin po kayo. Maswerte po tayo kung meron tayong mabait na anak, pero alam ko po deep inside ayaw niyo pong umasa sa mga anak niyo. Tama po ba ako? Yes or no? Iba po kasi 'pag meron kang sariling pera. Iba po kasi 'pag meron kang sariling pera, meron kang sariling desisyon, 'di ba? Ayan, thank you po Miss Lorena at saka Risa. Ano ba 'tong tamang oportunidad na 'to? Yan, sabi nga po ni Jack Ma, kapag meron daw tayong inilagay sa harap ng unggoy, maglalagay ka sa harapan ng unggoy, pera at saka saging. Ano yung dadamputin po ng unggoy? Pera or saging? Yan, no-brainer, 'di ba? Siyempre po, saging. Unggoy eh. Pero kung ang unggoy po, merong utak na kagaya natin, ang pipiliin po niyan, pera. Kasi alam niya, yung pera, mas marami siyang mabibiling saging. Tama? Kaso nga lang, unggoy siya eh. Ito po yung fact. Alam niyo po ba, unggoy din tayo. Kasi ang saging po, it stands for comfort. Ang pera po stands for opportunity. Yung comfort, ano tong comfort na to? Yung employment, kung ano yung komportable ka lang gawin, takot kang mag-take ng risk, takot kang mag-try ng ibang mga bagay. Diba? Ito yung comfort na, example, naging unggoy din po ako. Yan, hindi lang ako mga unggoy. Ano example ko? Nung time na ako po yung nagbe-business, na meron pa akong kantin, napaka-in denial ko. Hindi na kumikita, nababaon pa ako sa utang. Meron sa akin nag-o-offer ng opportunity 20 years ago. Sabi niya, "Ma, meron akong ipe-present sa'yo, meron ako sa'yo ipapakita, baka makatulong sa'yo. Opportunity to." Tinatanggihan ko. Tinatanggihan ko, sabi ko, busy ako.
So maraming tao pong ganyan, Unggoy. Opera ng opportunity, ano sasabihin? Busy ako, wala kaming pambiling bigas bukas, wala kaming pambayad ng kuryente, bayaran ng tuition ng anak ko. Nandun ka sa comfort zone. Doon ka nakafocus sa problema mo sa ngayon. Lagi ka nakatingin dun sa bukas, bukas bayaran ng kuryente, bukas ganyan. 'Di ba? Ang daming mga challenges, ang daming bukas. Ang hindi mo tinitignan yung future. Yung future na walang katapusan yan eh. Yung bills, yung problema. Pero ang tanong, hanggang kailan mo yung planong matapos? Kung wala kang gagawing bago, hindi pa yung matatapos. Pero kung alam lang po nila na kung tatanggapin po nila, magiging bukas po sila sa opportunity, yung problema po nilang pangmatrikula, yung mga bills, yung bigas, yung pagkain ng pamilya nila, mas marami po silang mabibiling pagkain at yung mga bilis hindi po nila paproblemahin, malamang ang pipiliin po nila is opportunity. Tama o tama? Natapos po yung pagiging unggoy ko. After 10 years, nabuksan po yung isip ko, bakit nagkaroon po ako ng maraming sakit? Yung maraming sakit na yon na nagpa-stress din po sa akin ng todo. So, nung na-stress ako, yan, nag-try po akong buksan yung isip ko. Gumamit ako ng products at ito po yung nangyari. Inaral ko po yung business. Siyempre po, naniniwala ako lahat po ng business merong seminars, merong trainings, kailangan pong aralin. Kapag hindi mo po inaral ang negosyo mo, walang patutunguhan. Even fisheries, even agriculture, meron pong mga training siya. Kasi marami kami mga negosyo na pinasok na hindi po nag-attend ng seminar, trainings po ang asawa ko. Ano nangyari? Lugi. Sabi ko sa kanya, umattend ka ng training, umattend ka ng seminar. Hindi pwedeng maglalaan ka lang ng pera tapos wala kang alam. So, nung inopen ko po yung isip ko sa opportunity, pinag-aralan ko pong mabuti, nagpa-guide po ako, ito pong nangyari. After that, ay hindi pa pala. So, ito po yung rat race. Kung nasa employment po kayo, ito po yung buhay. So, naging empleyado rin po ako noon, nung bata-bata ako. Ito po yung nagiging cycle ng buhay ko. Papasok, uwi, matutulog, repeat. Pag day off, maglalaba, magpapahinga, matutulog, manood ng sine, tapos bukas papasok na naman. Kahit masama ang pakiramdam, kahit tinatamad, kahit ayaw mo, papasok ka. Diba? Bago dumating ang sahod, kinakapos na ako, wala akong pamasahe, bebenta ako ng relos, bebenta ako ng damit, mangungutang. Pagdating ng sahod, babayaran. Tapos one day, millionaire ang ginagawa ng mga empleyado, di ba? Milk tea, kakain, sangyup. Bago dumating ang sahod, mangungutang na naman. Merong pecha de peligro. Repeat. For the next 10 years, 5 to 10 years, ito yung buhay ng empleyado. May pag-asenso po ba? Meron o wala? Sa tingin ko, wala eh. Kasi cycle nga eh. Tataas man ang sweldo, konti. Pero ang pagtaas ng bilihin, mas malaki. So after ko pong buksan yung isipan ko, after na mabago po yung aking mindset about opportunity, ito po yung nangyari sa buhay ko. Yung dati po namin na bahay na barong-barong, tagpi-tagpi, nakatira po kami minsan sa tabi pong kanal, wala kaming CR, kung saan-saan po kami nililipat, pag ginigiba, nakatent po kami. Praise God. Alam ko po si Lord po yung nagdala sa akin dito sa destination na to kasi kung hindi po sa Kanya, alam ko hindi po ito mangyayari. Talagang pinagdaanan ko po lahat ng mga pagsubok, lahat ng hirap kasi kailangan ko pong pagdaanan yun. Para ma-realize ko at maramdaman ko talaga na yung blessing po is overflowing. Maramdaman ko po, ma-appreciate ko po yung blessings. Kasi kung ako po yung tao na pinanganak na sobrang yaman, paano ko pa i-appreciate pa po yung mga padating pong blessing, di ba? Kasi sanay na ako sa blessing eh. Pero dahil sanay po ako sa hirap, nag-adjust ako, nag-adapt ako, at nag-aral ako mabuti tungkol po dito sa business, ito po yung nangyari. Nagkaroon po kami ng maraming bahay. Yung bahay na ni sa panaginip hindi ko pinangarap. Dahil nga po ako ay high school graduate, alam ko po ano yung kapasidad ko. Bakit pa ako mangangarap? Alam ko naman hindi ko kayang abutin. Pero sa awa po ng Diyos, ibinigay po yung mga hindi ko pinangarap. Ibinigay po yung mga bagay na deserve sa akin. Kasi anak ako ng Diyos. Kasi nagsikap ako. So yung pagsisikap nyo po, sa tingin po ninyo, kung ano man po yung ginagawa nyo ngayon, eto din po kaya ang magiging resulta. Maraming bahay. Napamanahan ko po yung anak ko, 2 bahay, para in case po na bigla akong mawala sa mundo, meron na ako sa kanya na pamana. 2 ancestral house, vacation home po sa Pangasinan.
Dalawang bahay po yan, fully furnished, naka-centralized aircon, at sasakyan po. Nabigyan ko po, naregaluhan ko po yung asawa ko ng kanyang pinapangarap na Ford Raptor. Sino po dito ang gustong maregaluhan po yung mahal niya sa buhay ng sasakyan o ng bahay na pinapangarap niya? Kasi naniniwala ako na kapag mahal mo, 'di ba, gusto mong ibigay sa kanya kung ano po yung makakapagpaligaya sa kanya kung nagmamahal ka. Mahal niya po ba yung mahal niyo sa buhay talaga? Kasi kung mahal niyo po yan, handa po kayong ibigay basta makakapagpasaya sa kanya. Meron po ba kayong pangarap na sasakyan? Meron po ba kayong pangarap na bahay? Nung ginawa po yung bahay namin, dati kasi tuwang-tuwa ako 'pag nagho-hotel, pero nagawa po yung bahay namin at every time na magche-check-in po kami sa hotel, nasasabi ko sa sarili ko mas maganda pa yung bahay namin, mas maganda pa yung CR namin kaysa dito sa hotel na 'to. So, minsan tinatamad na kami mag-staycation. So, yun po yun. So, napakasarap po sa pakiramdam kapagka po yung ating, yung fruits of our hard work, of our labor, atin pong nararanasan na. So, wag po tayong susuko sa buhay. Wag po tayong magsasawa kaagad kasi meron pong proseso. Pero kung yung ginagawa niyo po ngayon, tantyahin niyo na po kung 5 years, 10 years na po kayo diyan, i-compute niyo po yung kinikita po ninyo, yung inyo pong sinasahod. Mabibigay po kaya yung pangarap po ninyong buhay? At ilang taon na lang po kaya ang naghihintay po sa'tin para po maranasan natin yung masarap na buhay? Baka mamaya mararanasan po natin yung ating ano, lump sum, 'di ba? Age of 60, 70, tapos marami na tayong sakit, maintenance. So mas maganda po ngayon pa lang maranasan na natin yung masarap na buhay para wala tayong pagsisisihan balang araw. Para mararanasan natin na mag-travel kasama natin yung pamilya natin. Makapag-travel sa iba't ibang bansa na hindi tayo nangangatog sa lamig kasi medyo ano pa tayo, bata-bata pa, kaya pa ng katawan. Alright. So, hindi lang po sasakyan na ang naregalo ko sa asawa ko, bahay namin. Ayan, nakabili rin po ako ng sasakyan ko. At pinakamagandang blessings po sa buong buhay ko, ang pagbibigay po ng blessing sa ibang tao. Nabigyan ko po ng bahay ang dalawang empleyado ko, house and lot, fully furnished. Yan, meron po yung mga oven, meron pong basta lahat po ng mga nakikita niyo sa condo, meron po sila, pati po pantry, puno po yan ng laman. So sabi ko nga, ang blessing po kasi ay hindi po blessing para sa akin kung hindi po mo na i-share sa ibang tao. At sasakyan po, nabigyan ko rin po yung aking pinakamasipag at saka pinakamasunurin na dealer. Ayan po, si Risa, yung kanina pong host. Yan po. Nung binigyan ko po siya ng sasakyan, hindi po siya marunong mag-drive. Sabi ko, mag-enroll ka sa driving school. Huwag kang magpaturo sa tao kasi iba yung disiplina kapag ka sa driving school ka nag-aral. Iba yung matututunan mo, iba yung confidence, tsaka iba yung disiplina. So yan, ngayon po napakahusay na mag-drive. Ano nga po kaskasera na char, eme lang. At hindi po lahat binili ko. Meron ding ibinigay po sa akin ng company. Sabi nga 'pag masipag ka, ang company po hindi bulag. So yung masipag po na consistent hindi po yung masipag ka ngayon, bukas pahinga. Consistent po dapat. Siyempre, sabi nga 'di ba, kasi ang team ko po is Hustling Fairies. Sabi, bakit fairies? Kasi naniniwala po ako sa fairy godmother. Nung bata ako, yan po yung naging anchor ko maliban kay Lord, yung mga fairy tales na 'pag meron ka raw nagawang kabutihan, meron daw isang fairy godmother na lalabas at ibibigay lahat ng gusto mo, yung mga wishes mo, kasi mabuti kang tao, kasi gumawa ka ng kabutihan. So, naniwala po ako dun kaya habang lumalaki ako, ayoko pong gumawa ng masama. Gusto ko po laging mabuti kasi naniniwala ako merong reward po lahat. At nangyari po siya. Sa MCOR po, ginawa ko pong ang negosyo ng maayos. Tumulong po ako sa maraming tao at ni-reward po ni company. Ano po yung naging reward sa akin? Binigyan po ako ng van at ng Lexus, libre. Ni 5 duleng, wala po akong nilabas. Ayan, forever grateful, sabi ni Risa. Ito pong sasakyan na 'to, sobrang ganda, na halos ayoko pong maalikabukan. Talagang kinukumutan ko po siya dun sa harapan namin. Ikaw na nakikinig dito, maaaring hindi ka nagda-drive, maaaring kotse lang 'yan, huwag kang mag-alala kasi
Pag si chairman po, nakita po yung sipag ninyo, naramdaman yung sipag ninyo, talaga nagpakita po kayo ng resulta. Ang itatanong naman po niya sa inyo ay, anong gusto mo doon? Bahay, kondo, or sasakyan? Kayo po ang papipiliin. Hindi lang po siya option na kotse. Yan. Kung kayo po ang papipiliin, ano po yung gusto ninyo? Pakitype nga po, bahay, kondo, or kotse po, sasakyan, sports car. Yes, galingan po natin. Yan. Sino po yung nakakaranas nito sa ngayon? Pwede pong umamin. No judgment. Yung walang-wala ka ngayon. Yan. Meron po ba? Or some part of your life, naranasan mo na wala talagang laman eh. Coins na lang. Konting-konti na lang. Ayan, sino po? Ayan, sabi ni Noemi Alcacid, all of the above. Pwede naman po, di ba? Sabi nga, pag mangangarap po tayo, taasan na natin. Libre naman mangarap eh. Pero yung pangarap po natin, dapat samahan po natin ng action. Yan. Naranasan ko po yan, walang laman po yung wallet. At yan po yung pinakaayokong mangyari sa buhay ko. Kasi nga po, di ba? Pag walang laman yung wallet mo, gutom. Eh yan po yung pinaka-hate ko, yung magutom. Sa akin po, para sa akin, food is life. Kaya tumaba ako eh. Dati po, sexy ako. Ayan, ayoko pong nawawalan ng pera. Sobrang lungkot ko na po pag ang laman po ng wallet ko 5,000 na lang. Mahirap na ako niyan, feeling ko. Kasi sanay po ako laman ng wallet ko dapat at least 50,000. Kasi kung saan-saan po ako napunta, kailangan ko po ng cash. Ayoko po ng mag-withdraw sa ATM. Cash po talaga ako. So lahat po tayo, ayaw po natin ng ganitong sitwasyon sa buhay natin. Kapag ganito po yung sitwasyon mo sa buhay ngayon, although sabi natin may laman pero alam mo kulang, kasi minsan po meron tayo sapat. Sapat-sapat naman, Mayi, okay naman. Lahat naman nabibili naman namin, may pagkain, may pambayad ng bill, sapat naman. Pero naniniwala po ako at some part of our lives, darating at darating po yung emergency. Walang tao na nabuhay po sa mundo na hindi po nakaranas ng emergency. Do you believe? Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ko na at some part of your lives, darating po emergency, magkakasakit po si nanay, magkakasakit si tatay, ma-hospital, magkakaroon ng aksidente. Yes, totoo po yan. Kasi ilang beses ko na pong naranasan yung emergency yung tinatawag. Kung empleyado ka at sapat-sapat lang ang pera mo sa ngayon, yung sapat na yan magiging kulang. Believe me. Pag nagkulang yan, empleyado ka, nagkulang, mangungutang ka, hindi naman siya kasama sa budget mo. Mababaon ka na mababaon sa utang. Magkakaroon ng another emergency, hindi mo pa nababayaran, di pa nga nababawasan yung principal ng utang, mangungutang ka na naman. So, ano nangyayari kapag empleyado ka, palubog ka ng palubog ng palubog. Yan. Ngayon, ibig sabihin, kailangan mo po ng additional income. Si MCOR po, hindi po siya additional income. Big income po yung pwedeng ibigay. Remember, yung mga binigay po sa akin ng MCOR, hindi po additional income yun. 50 million, additional income pa ba yun? Big income na po yun. Nagkaroon po ako ng maraming properties. Big income po yun, di ba? Grabe naman. Kung additional income lang yun, so ano pa yung big income? So kung gusto rin po ninyo ng big income at alam niyo na kailangan niyo po talaga ng additional, yan. Stay tuned, malapit na po tayong matapos. Start na po tayo. So intro pa lang po yun. Welcome to boss. So mabilis lang po ito. Our company po is magda 10 years na po. So Vice President po namin dito si Coach Lex Kailig. Siya po ang aming Vice Presidente. Napakagaling po niya magturo. Dati rin po siya sa industry po ng agriculture. So siya po yung aming sales manager. Nakalimutan ko ang tawag tuloy. Siya po yung aming sales coach. Ayan. So magda 10 years na po yung aming company. Sobrang legit. Kompleto po ng legalities. So remember po, kapag bago po yung company, doon po tayo medyo magduda. Kasi baka pwedeng mawala. Pero si company po namin is very stable. So naka-position na po siya for global. At ang aming pong chairman, presidente, and CEO, si Chairman Ray Panaligan. And thank you, Risa, for reminding me. Sobrang generous po ng aming presidente, di ba? Grabe, kasi kung iba lang yan, ba't pa ako bibigyan ng kotse? Bakit pa ako bibigyan ng van? Kita na ng company yan eh. So, ganun po siya. Sobrang mapagbigay po siya ng reward, lalo na pag alam niyang masipag at nagsusumikap. So, seasoned and successful businessman, marami po siyang negosyo. Sobrang yaman, bilyonaryo. At sobra po siyang compassionate na tao. Empathic.
Kaya siya po talaga ang aking presidente. Ipaglalaban ko po itong presidente namin. So more than 20 years of experience in the MLM industry. So gusto po niya marami pong mapayamang tao. Kaya nga po, ang ating pong mission is to improve lives of Filipinos. More than 1 million Filipinos by 2030. Dapat po marami talagang umasenso, yumaman na Pilipino. Sole owner po siya ng MCOR at ang kanyang tagline po is Amazing Life. Lahat po ng mga legalities, kompleto po tayo, FDA, halal certified, and yung mga products po natin is awarded as super brands, hindi po basta-basta, ibig sabihin top quality, and nasa MIMS po yung ating mga products. Yung mga products po natin, hindi po siya pwedeng, lahat po ng mga nire-reseta po ng mga doktor, nandito po sa MIMS. Hindi sila magbibigay ng reseta o i-recommend ang isang produkto kapag wala po dyan sa MIMS. Kaya pwede po nating i-recommenda ito sa mga doctors. And meron din po tayong partner doctors. Ito po si Dr. Amelio Busan. Siya po ay consultant sa BGC sa St. Luke's. Pinakamahal po na hospital po dito sa Pilipinas. So napakamahal po ng consultation sa kanya, ng check-up. But good news, pag part po kayo ni MCOR, libre po yung consultation, kasama po yung family ninyo. So sobrang ang laki pong privilege. And meron din po tayong MCOR Foundation na tumutulong po sa mga less fortunate po nating mga kababayan. May mga pinag-aaral din po sa MCOR. Portion of our sales dito po napupunta sa ating foundation. Ito po yung mga products po na MCOR. But I'm not here to discuss the products. I am here to discuss the opportunity. Meron po tayong separate na discussion or seminars for the products. Okay po ba? Yan. Yung mga products po natin, these are all basic needs. Essential. Ibig sabihin, nauubos. Paulit-ulit pong bibili po yung mga tao. Consumable. Unique, effective, high quality, reasonable price, and highly consumable. So reasonable price, ibig sabihin, pwede po kahit sa mga masa. Pangmasa po siya. So, isa lang po yung aking shortly or briefly na i-discuss. Ito pong 24 alkaline C. So, sabi nga 'di ba, maraming mga vitamins in the market. Ano yung edge ng 24 alkaline C? Kasi ako as a marketer, syempre iniisip ko, oo nga naman, maraming mga products sa market. So, kailangan meron siyang unique or distinct quality para mag-stand out sa market. So, ano yun? Yun muna yung inalam ko bago ko siya minarket. Unang-una, hindi po siya food supplement. Siya po ay pharma grade. Ibig sabihin, meron po siyang therapeutic claims. Meron po siyang clinical studies. Home remedy product po yung kanyang labeled from the FDA. Pwede po siyang panggamot. Yung nire-recommenda po siya ng mga doctors. Immune booster po siya. And non-acidic. Tummy-friendly po siya. At isa pong gusto ko sa kanya, wala po siyang restrictions, wala siyang contraindications. Pwede po siyang i-recommenda kahit kanino. As early as 3 months old baby, pwede pong ipatake ang 24 alkaline C. So, Pharmagredo, from DSM Europe po yung kanyang raw mats. FDA approved, halal certified. So, doon palang panalo na, di ba? Kasi yung ibang dating minamarket ko, bawal sa 13 years old and below, bawal sa buntis, bawal sa bagong panganak, while si 24 alkaline C kahit sino pwede. Buntis, bagong panganak, nagpapadedeng nanay, bagong opera, senior citizen. Ibig sabihin, lahat market. So, di ba? Maganda po ba yun o maganda-maganda? Kung ang binibenta mo is beauty products, ang mabibentahan mo lang yung mga gusto magpaganda. Diba? Yung market mo, medyo mas maliit. Dito po, broad. Ayan. Marami tayong mga product testimonies pa. Isa pa to sa tinignan ko. Sabi ko, okay, malaki yung market, pero ano yung patunay na maganda siya? So, marami tayong product testimony. Sobrang dami. Ayan, baby, pwede pong uminom. Tinataktak po yung laman kay baby. Gustong-gusto ni baby. So, si baby, nag-start po siya 3 months old. Ayan na po siya ngayon. Malaki na si baby. 7 years old na po yata siya ngayon or 8 years old. Mga cases po na mga rare na parang tingin po ng iba na wala nang kagalingan, gumaling po with 24 alkaline C like Guillain-Barré syndrome, gangrene diabetes, dati po mga bedridden, hindi na po nakakapaghanap buhay. Ngayon po, bumalik po yung dating sigla, gumaling po yung kanyang gangrene, psoriasis, lupus, 3 years old na 3 taong gulang po na bata,
from Lemery, Batangas, gumaling, lumaki po yung tiyan, nagkaroon po ng problema sa kidney, nephrotic something po yung sakit niya, gumaling. Tuwan-tuwa po yung magulang. Endometrial cancer, this is my client from Quezon City all the way, to, pumunta po siya dito sa Dasmariñas, Cavite para lang po mag-thank you. Kasi gumaling po yung kanyang endometrial cancer dahil po sa tulong ni 24 Alkaline Sea. So, sobrang dami po mga testimonies at pwede po namin kayong bigyan pa po ng copy niyan kung gusto po ninyo. Sabi nga, when there is a product that can help a lot of people, there could be a great business opportunity behind it. Kapag meron daw pong magandang produkto, meron din daw pong magandang negosyo. So, wag po tayong pumayag na bili lang po tayo ng bili. Nagastos po tayo ng gastos kung pwede naman pala tayong kumita. Okay. Kung kayo pong papipiliin, ano pong gusto ninyo? Gumagastos o kumikita? Siyempre, masarap gumastos, di ba? Pero mas maganda po na meron pa rin pumapasok po na pera sa atin. Kasi pera is life. Kasi lahat po ng bagay, may presyo. Wala na pong libre ngayon. Even hangin po, binibenta na rin ngayon sa internet. Kumikita, yun po yung maganda. Kumikita po tayong lahat. So, ito po yung mga products natin. Meron tayong cafe, choco, lahat po yan herbal. Maganda po sa mga high blood, diabetic, malilimutin. Ayan, umiinom ako niyan kasi malilimutin ako. So, meron pa mga problema po sa kanilang kidney, liver, napakaganda po ng mga products natin. We have also our barley, yung ating restore, na sobrang sarap. Hindi po siya lasang damo. Kakaiba po yung lasa niya. Lasa lang po siyang cucumber, lemon, or dalandan. Parang ganun po. Masarap ang lasa niya. Anti-cancer din po siya. Meron din siyang goji berry and wheatgrass. And sweetened by stevia. Wala pong sugar yung mga products natin. We also have Keto Life para po sa mga gusto pong magbawas po ng timbang. Gustong disiplinahin po yung kanilang sarili. Meron tayong Alka White patented from Japan. Yung ating pong glutathione na meron pong sugar blocker, di ba? And 2430 yung ating pong hand sanitizer na for 24 hours, nag-stick po siya sa ating balat. Hindi po kailangan na lagi po tayong spray ng spray. Kahit magugas pa tayo ng kamay, up to 8 to 10 times, nandyan pa rin po siya. On contact, kahit anong hawakan natin, namamatay po yung mga bacteria, germs, and microbes. So maganda po sa mga bata. Lalo na yung mga bata, ang hilig pong isubo yung mga kamay nila lagi sa kanilang bibig. Kaya po laging meron mga infections. And sabon. Sabon po na napakaganda po sa mga sa mga ayaw pong tumanda. Kasi meron po siyang instant banat effect. Meron siyang instant botox effect. Hindi kailangan ng injection, walang sakit. And yung mga sakit-sakit po sa mga balat, natutulungan din po ng sabon. Ayan, sabi po ni Sir Don, kumikita syempre. Now, let's talk about business. Diba? Kung sa edad po natin ngayon, kung kayo po ay nasa age 30 na, mas kailangan nyo po mag-business. Kasi kailangan po, at least, anong edad ba tayo dapat maging stable? Diba? Anong edad ba tayo dapat na nakakaranas po ng ginhawa sa buhay? That's one of my regret. Yung namatay yung lola ko na hindi ko malang naparanas ng masarap na buhay. Isa po yan sa regret ko. Na sana malang nadala ko siya sa parlor, pero hindi. Kasi anong age na yung breakthrough ko? 45 years old. So wala na yung lola ko. Wala na sila. Kung buhay pa po yung magulang ninyo sa ngayon, it's about time na mabigyan nyo naman sila ng ginhawa, maparanas nyo naman, mag-thank you kayo. At kung meron naman po kayong edad, kagaya ko, it's also about time na mabigyan nyo po yung sarili ninyo ng ginhawa na deserve ninyo kasi all through your life, wala na kayong ginawa kundi maghanap buhay, magtrabaho, magbanat ng buto. So it's time naman po na makapag-travel kayo, di ba? Na makakain po na gusto nyong kainin, mabilin yung gusto nyong bilhin without the guilt. Kasi meron kayong pera. Okay, let's proceed. Change brand. Yung mga iniinom po ninyong kape, choco, ito po yung ipagamit nyo sa ating mga kapamilya kasi healthy. Makakaiwas po sa sakit. Immune boosters po lahat to. And lahat po to high quality. Wala pong mga sugar. Change brand kasi yung binibili po natin sa supermarket, wala po tayong kikitain dun. Pero kung ang bibilin po natin, yung product po natin mismo, merong rebates, may kita po tayo. At maraming mga benefits pa tayong matatanggap, health benefits. Then, how to start in MCOR? So, kanina, dun sa mga business po na sinabi ko, binanggit ko, yung mga negosyo ko, ano po yung pinakamura? Magkano nga po yung pinakamura? Yan, sabi ni Sir Dono, in almost 1 month na religiously na tinatake ko po ang 24 Alkaline Sea, nabawasan ng atake ng allergic rhinitis. Yeah, same with my son, yung uniko iho ko. Meron siyang severe allergic rhinitis. Nung nagsimula siyang uminom ng 24 Alkaline Sea, hindi na po siya
inaatake. Dati sobra po namumula yung mata niya, namamaga yung mata niya, at walang tigil po yung pagbahing. Ngayon po, okay na okay sa kanya, kaya yan po yung kanyang mine-maintain. May nagtanong pa nga pala, hanggang kailan ako iinom ng 24 alkaline C? Yan, may nagtanong na ganyan. Ang sagot po namin, lagi namin sinasagot, hanggat mahal mo yung buhay mo. Hanggat mahal mo yung sarili mo, uminom ka. Pag hindi mo na mahal, tumigil ka na ng pag-inom. Nawala yung frequent cramp sa legs ko every night at madaling araw. 50K. Magkano po yung pinakamahal na puhunan ko naman kung natatandaan po ninyo? Yeah, indeed, health is wealth. Wala po talagang kayamanan talaga, pinakamahalagang kayamanan sa mundo kundi po yung health natin. Kasi marami kang ang pera pero naka-wheelchair ka. Marami kang ang pera, 'di ba? Pero meron kang sakit na malala. Lahat po yun mababaliwala eh. Gagastusin mo lang sa sakit mo. Magkano yung pinakamahal? Pinakamahal po is 750,000. Now, the good news is, hindi niyo po kailangan mamuna ng 750,000, not even 500,000, not even 100,000, not even 50,000, not even 20,000. Hindi po yun yung mga kailangan niyong puhunan. So, sobrang mura. Magkano yung mura? Yan. Ang laman pong produkto is 18,455. So, ang package po is 18,000. Question, kung magne-negosyo ka, ang 18,000 po, mahal or mura? Yan. Sa mga guest po, pwede po kayong sumagot para syempre, alam po namin yung tumatakbo sa isip ninyo, masasagot po namin at maiunawaan po namin kayo. No judgment. Mura. Sabi ni Marites Barker, mura. Yung mga guest po, pwede pong sumagot na masyado po ba akong mabilis? Malinaw po ba? Klaro po ba yung pagkakasalita ko? Yan, yung mga guest po ni Sir Don. Wag po kayo magpapahuli, sagot po kayo. Murang-mura po ang 18K, sabi ni Marilu, sabi rin ni Noemi Mura. Maraming maraming salamat po. Appreciated po yung pagsagot niyo. Sobrang mura po. Especially kung meron ka namang 18K. Pag walang 18K po, syempre, mamamahalan po yan. Pero kung sasabihin ko po sa inyo na 18K po yung kailangan mong kapital para makabili ka ng kotse, sasali ka. O kaya, yung Lexus ko, ibebenta ko sa inyo ng 18K. Bibilhin po ninyo? Yes or no? Malamang bibili nyo, di ba? Kahit nga yung iPhone ko na lang ibenta ko sa inyo ng 18K. iPhone 15 Pro Max ko. 15 nga ba yun? Hindi ko iPhone 15 Pro Max, 64, basta ganon, yung pinaka high-end. Ibenta ko sa inyo ng 18K. Bibilin po ninyo? Yes. So, depende po kasi yung ilalabas po nating pera sa value po na makukuha natin pabalik. So, ang value po na pabalik is 1845. 18,455. Actually, hindi po yung produkto ang binili nyo. Kasi kung produkto lang po, 100% ROI na kayo. Walang kalugi-lugi. Gamitin nyo or ibenta nyo, balik po yung inyong 18,000. Ano po yung talagang totoo na binili po ninyo dito? Ang totoong binayaran nyo po dito sa package na to, yung pong hope, yung pong pag-asa, yung pong opportunity, yung po yung totoong binili ninyo. Yung opportunity po na magbago po yung buhay ninyo, masagot po yung mga problema po ninyo. Yan, opportunity to earn millions, yung po yung binili ninyo. Huwag nyo pong tignan na yung produkto. Kasi yung produkto, given na yan 100% sobra pa ROI. May services pang kasama. Magkakaroon ka pa ng access sa website. Hindi mo na kailangang bumili ng website, mahal po ang website So dito magkakaroon ka ng user ID password, i-register ka para makapag-login ka, ma-monitor mo yung account mo kung kumikita. Meron ka pang online and offline support system. Meron tayong mga product trainings, compensation plan trainings, health symposiums, personality development trainings, and the business school. Alam niyo po ba dati, hindi ko po kayang magsalita sa harapan ng mga tao talaga. Kahit po one-on-one, sobrang mahihain ako. Hindi po lalabas yung boses ko sa sobrang mahihain ko kasi introvert po ako. But because of our trainings, and gusto ko po rin kasing matuto, gusto ko pong magbago, ngayon po nagsasalita na ako sa harapan ng maraming tao nang hindi po nahihiya. Kasi po lahat po pala ng bagay maaari pong matutunan. Pati po yung The Business School, alam niyo po ba kung magkano po ang enrollment dyan sa mga AIM, sa Asian Institute of Management? Milyon. Dito po sa MCOR, binibigay po ng libre po yung trainings. Grabe. Diba? Ka-level mo yung mga CEO.
ka-level mo yung mga professionals, yung mga masteral, yung mga degree holder. So, dito po libre pong binibigay. Millions po yung halaga nun. Dito pa lang po, sobrang panalo ka na yung 18,000 mo. Kasi po, ako po sa status ko po ngayon, marami po akong ina-attendan na trainings pa din. Bakit? Kasi gusto ko pa pong mas lumawak pa po yung mga skills ko, yung pangunawa ko. Ina-attendan ko po mga trainings, mga 2-day trainings, 3-day trainings, nagkakahalaga po ng mga 50,000 pesos. Wala pong kasamang produkto. Opo, trainings lang po yung 50,000. Wala pong libreng lunch, wala pong libreng kahit ano. Meron pa ako isang inatenan na trainings for 6 months naman siya. It's NLP, 350,000 naman po. Training lang po yun. So I am investing a lot sa sarili ko. Kasi nga, high school graduate ako at alam ko, kailangan po marami akong matutunan, marami akong malaman. So ang investment ko po more is sa sarili ko. So yung 18,000 po ninyo, sobrang sulit yun. Sinasabi ko na sa inyo, yung 18,000 po ninyo, maaari pong magbigay sa inyo ng napakagandang buhay. Makapag-travel kayo sa Japan. Buong family po namin, nag-travel kami sa Japan, nag-travel kami sa Bangkok, nang hindi po namin problema ang pera. So, iba po kasi talaga pag maraming pera. Sabi na, puro ka naman pera. Wala ka nang pinag-usapan. Kanina pa ako di puro pera, pera, pera. Ganun po talaga. Kasi hindi mahirap pong maging masaya pag walang pera. Subukan niyo pong maging masaya nang wala kayong pagkain, wala kayong isasaing, tapos wala kayong kuryente. Masaya? Hindi ba? Ang hirap maging masaya. Sabi nga between may pera at wala, sabi nila, okay lang sa akin kahit sakto lang yung pera ko. Sige, subukan mo mamroblema. Tapos ano, may pera ka. Asawa mo babaero, 'di ba? Yung ang bigat-bigat ng problema mo, love life, broken hearted ka. Tapos marami kang pera. Pumunta ka ng Japan, nag-shopping ka doon, nalibang ka, may pera ka, umiiyak ka nasa Japan ka. Or namroblema ka, wala kang pera. Papaano 'yun 'pag wala kang pera? Mukmuk ka na lang sa isang sulok, depressed, stress, 'di ba? Lulunurin ka ng depression. So mas masarap ang mamroblema ng may pera. Kasi hindi ibig sabihin na may pera ka, wala ka ng problema, magkakaroon ka pa rin ng problema. Hangga't buhay po tayo, merong problema. Now, let's move forward to our compensation plan. So, eto po, paano po kumita with M-Corp? Once po kayo ay nag-avail ng package, pwedeng-pwede na po kayong kumita. Kahit same day, pwede na po kayo kaagad kumita. Paano yan? Meron kaming 7 ways to earn. Unlike kapag tayo po ay nasa traditional business, isa lang po yung ating way of earning through direct selling. Okay, pag nasa employment po tayo, selling din po yun kasi binibenta mo yung services mo. Yun po yung isang way lang po ng earning. So, sa atin po meron tayong 7 paraan. Mama-maximize po yung ating income with MCore. So, una, direct selling, benta-benta. Siyempre, ang laki po ng discount. Magkano ba ang vitamin sa market ngayon? Pag bumili ka sa botika, 12 pesos, up to 20 pesos per capsule. While 24 currency, pag bumili ka, hindi ka member, halos 8 pesos lang, mas mura pa sa botika. At pag member ka, halos 5 piso na lang. So, ang laki ng discount. Ako, sumali ako dati sa MCore because of the product. Gusto ko lang ng discount kasi kailangan healthy kaming family kasi pag merong may sakit sa amin, gagastos ako. 'Di ba? Mas gusto kong gumastos na healthy kaysa gagastos ako sa pagpapa-ospital. Eh, lalo na kung ako ang may sakit, mas mahirap. Hindi ako makakapaghanap buhay. So, sobrang stressful pag may sakit kaya nagba-vitamins kami. Kaya nung nakita ko na pag nag-member ako sa MCore, halos 5 piso na lang ang isang capsule niya. Nag-member ka agad ako. Walang sabi-sabi, okay, magme-member ako. So, walang kahirap-hirap sa akin yung nag-invite sa akin. Yan, makabenta ka isang araw, 300. Pag nagbenta ka pa ng tingi, mas malaki kasi pag tingi, 10 piso isang capsule. Pag nabenta mo yung isang box, 500, may 500 piso ka na. So, ano yung mabibili mo sa 500 piso? Pang ulam na yan. Meron din tayong referral system. Kung ang direct selling is retail, ang referral system naman is package. Kapag nakapagbenta ka ng package, yan, kukwento mo lang sa kakilala mo, yan, i-refer mo lang sa amin, pwede mong ipa-plug in sa Zoom, kami po yung magpapaliwanag. Pag may tanong po after ng Zoom, kami rin po yung pwedeng pagtanungan. Ang gagawin mo lang, mag-invite ka lang kasi nakita mo na maganda yung business, naranasan mo rin na maganda yung products. Siyempre, maghanap ka ng mga tao na gusto mo rin matulungan. Kagaya mo, the more na tumutulong tayo sa ibang tao, the more na tinutulungan po natin ang sarili natin. So, i-refer mo lang sa amin, kami ang mag-explain. Ikaw, standby ka lang dyan, stay put ka lang habang natututo ka.
Yan, every time na nakabenta ka ng package, meron kang 1,050 every package. Pwede kang kumita ng unlimited sa pagre-refer. Babayaran ka ni company kahit gaano kadami pa yung ma-refer mo sa kada package. Papasok sa iyong dashboard. Now, nag-refer ka. Paano kung dalawa yung nabentahan mo? So, meron kang dalawang 1,050. Plus, meron ka pang turbo product bonus. Kapag nakapagbenta ka ng dalawang package in a span of 1 month or less, dapat less than 30 days, magkakaroon ka ng turbo product bonus. Magkakaroon ka ng libreng products worth 8,500 up to 10,500 worth. Pag binenta mo yan, di may 8,500 ka to 10,500. Kung gagamitin naman ng family mo, gusto mong maging healthy, di ang laki ng na-discount mo, di ba? Ang laki ng na-save mo. Yes, pag may pera, masaya talaga. Sobrang saya. Ako, pag may pera ako, saya ako eh. Hindi na ako mapakali, saan ako pupunta. Di ba? Ganon din ba kayo? Cycle bonus, binary. So, nasa system po tayo na binary or ibig sabihin, 2. So, magkakaroon kayo ng left sales group at right sales group. For every packages po na mababenta natin, inire-register po yan. So, tutulungan po namin kayo hanggat di pa kayo marunong. Ang formula po is left plus right is equals to 3,000 pesos. Ibig sabihin, pag merong na-register sa kaliwa at kanan mo, bumili ng package sa'yo, nung na-register na encode, meron ka kaagad 3,000 dyan. Yan yung babayaran sa iyo ni MCOR. Papasok sa dashboard mo. I-encash mo sa dashboard mo. Ngayon, etong nabentahan mo ng package, nagbenta rin sila ng package. Hindi na ikaw nagbenta. Example, hindi na ikaw nagbenta. May na-encode sa kaliwa at kanan mo. That's another 3,000 papasok sa dashboard mo kahit hindi na ikaw ang nagbebenta. So ito, parang business expansion. Dumadami yung branches mo. Dumadami yung mga tao na nagbebenta para sa'yo. So parang si Henry C. Si Henry C na may mga stall siya sa loob ng kanyang SM. Tapos lahat ng mga nagbebenta doon, lahat ng mga nagre-rent, alam nyo ba, meron dong percentage si Henry C. Kahit hindi naman siya ang nagbebenta. Meron siyang percentage. So parang ikaw ka-level mo na si Henry C dito. The more na may bumibili ng package, the more na dumadami ang dealer distributor, aakyat sa iyong income. Pero meron tayong maximum income per day. Hindi po pwedeng dire-diretso ang income kasi malulugi po si company. Meron tayong tinatawag na safety net. Sa safety net po natin, ang pwede mo lang maging income per day is 8,000 sa umaga, 8,000 sa hapon. That is 16,000 pesos per day. Question. Sold ka na ba sa 16,000 pesos per day? Yes or no? Pwede na ba yun? May 16,000 ka ngayon. Tapos bukas another 16,000. Tapos bukas ulit pero another 16,000. Naiinis ka na, nakakainis na. Hindi pa ubos yung 16,000 ko. May 16,000 na naman ako. Nakakainis na. Paano ko ito gagastusin, di ba? Ang sarap na problema nun. So, meron pa tayong cycle bonus na redundant binary. Ito naman yung mga repeat orders na binibili mo at binibili ng mga nasa ilalim mo. Yung mga dealers mo, under mo. Kapag bumibili sila at ikaw, may certain points yan na papasok sa'yo. Kapag umabot yan ng 50 PB, pwede siyang i-match. Kanina, di ba, 3,000. Package sa package, 3,000. Dito naman po, sa product, kapag umabot ng 50 PB, 500 pesos. O, di ba? Bumili ka na, may discount ka na, meron ka pang 500 pesos. Pwede ring package at saka yung mga repeat purchase. Kapag umabot ng 50 PB, 500 pesos ulit ng 500 pesos. The more na maraming gumagamit, napapagaling ang products natin, nai-inlove sa products natin, the more na kumikita ka. Then, meron din po tayong tinatawag na repeat purchase bonus. Yung mga binibili mong retail at ng mga members mo, under mo, yung mga dealers mo, meron niyang repeat purchase bonus. So, si SM, meron siyang SMAC or SM Advantage Card. Diba? Meron kang rebates for every 200 pesos na binibili mo sa MCOR. Sa SM, meron kang piso. Rebates na papasok dun sa iyong Advantage Card. KSM, per box ng Alkaline C na lang muna example natin. Per box ng Alkaline C, meron kang makukuhang rebates kahit hindi ikaw ang bumibili. Bumili yung nabentahan mo ng package, meron kang 15 pesos per box sa binibili niya. Yung mga nabentahan ng package niyan, ng mga nabentahan mo, level 2 mo, meron ka namang 10 pesos. Level 3,
7 pesos hanggang level 5. Level 6 hanggang level 6 mo is 5 pesos. So, pag ikaw naman ang bumili ng Alkaline C, merong self-purchase rebates papasok sa'yo, 18 pesos. So, maliban sa discount, meron ka pang rebates na tinatawag. Lahat ng mga products natin, walang tapon. Naka-discount ka na, naging healthy pa yung family mo, gumanda ka, may rebates pa. Naiipon. Now, projection income, what if dalawa lang yung iyong naging dealer? Yan, dalawa lang. Kasi naging busy ka sa trabaho, naging busy ka sa bahay. Etong dalawa na to, syempre may income ka dyang 3,000 pesos. What if sila, ganun din yung naging mindset? O sige Don, pagbibigyan kita. Maghahanap din ako ng dalawa. So dalawa lang din ang hinanap nung dealer ni Sir Don. So tig-dalawa sila. Syempre sila, kikita rin sila ng magkano? 3,000 din. Tapos ikaw, Sir Don, kikita ka ng 6,000. Kasi under mo eh. So, maliban pala dun sa dalawa, pag ginawa mo yan within 30 days or less, meron ka pang turbo product bonus, 8,500 or 10,500. So, parang kumita ka ng 3,000 plus 10,500 is 13,500. Dun sa dalawa na naging dealer mo within 30 days or less. Diba? Pwede na ba? Pwedeng pwede, diba? Grabe. Ngayon, dire-diretso pa yan. Siyempre, ganun din ang gagawin ng na-invite nila. Maghanap lang din ng tig-dalawa. So, ang projection income niyan sa kada dalawa na hinahanap nila, ang mindset nyo, kailangan ko lang ng dalawa para kumita ng malaki. So, ginawa na nyo yan. Kada dalawa, on your 12th level, ang magiging income mo is 2.6 million. Yan, 2.6 million. Ano yung unang-una mong bibilhin kapag kumita ka ng 1 million kay MCore? Can I see some answers? Grabe, sharing the business, saving lives, giving hope, plus bonus, kumikita ka pa. House and lot, pang down payment. Yeah, pwede ng pang down payment ng house and lot, 1 million. Diba? Ngayon pa lang daw pala dapat, ini-imagine mo na meron ka ng milyon. Kasi dapat handa ka. Kasi ang iba, bakit nawawala yung pera? Nagkaroon sila ng maraming pera, bakit nawawala? Kasi hindi na paghahandaan. Emotionally, mentally. Dapat daw handa ka. Ngayon pa lang, ninanamnam mo na siya, naramdam mo na siya, pag meron akong 1 million, ito ang bibilin ko, ito ang una kong gagawin. Dapat naka-prepared ka mentally and emotionally. Ibang iba tumatama sa loto, nabibigla, anong ginagawa, puro gastos. Walang plano. Pinaplano po ang buhay. Pangpagawa ng bahay. So 2.6 million. Paano kung hindi ko magawa yung 2.6 million, hindi ko ma-perfect? O, sabihin natin 50%. That's 1.3 million. Ayaw mo pa yung 1.3 million. Kung 10% na lang, 260,000. Magkano kapital? 18,000. Kumita ka ng 260,000. Lugi ka pa. Grabe naman. Diba? Yan ang hirap sa ibang tao eh. Hindi grateful. Ito nga lang oh, kung kumita ka ng 24,000, dapat sobrang grateful ka na eh. Kasi sabi nga, kapag grateful ang isang tao, yung magnet ng attraction, yung magnet, yung miracles ng blessings, lalong lumalaki, lalong nagmamagnify. Lalo mong namamagnet yung mga blessings, lalo sa yung lalapit. Bakit? Kasi thank you ka ng thank you. Thank you Lord for this blessing. Sino ba yung masarap bigyan? Think of this Si Lord nakikinig. Sino kaya yung masarap bigyan? Parehas kayo binigyan. Tig 24,000. Yung isa, thank you ng thank you. Salamat Lord, meron akong 24,000. Thank you so much. Yung isa sabi, Lord, kulang to Lord. 24,000 lang. Sana umabot ng 2.6. Sa tingin niyo, sino ang bibigyan ni Lord? Yung nagta-thank you o yung hindi? Kahit ikaw meron kang binigyan ng t-shirt. Yung isa, thank you ng thank you. Yung isa, nagsabi ang nipis naman ng tela nito. Ang pangit pa ng kulay. Masarap bigyan. Hindi, di ba? So, dapat lahat tayo grateful. Marunong tayong mag-thank you. Even the slightest, the smallest blessings, dapat nagta-thank you tayo. Kasi, yun yung yun yung magiging basis para maging masaya ka. Mahirap daw po maging masaya kapag hindi ka thankful. Kahit gano'ng kadaming blessings ang pumasok sa'yo, kapag hindi ka thankful, wala. Hindi ka magiging masaya. Diba, tignan niyo po yung mga nagsisuicide, hindi sila masaya. Hindi sila thankful Hindi sila thankful sa buhay nila. Pero yung mga tao na kahit maliit na bagay lang, very thankful sila, masayahin.
naka-smile. Kaya alam mo agad kung sino po yung thankful. Yan, be grateful. Worst case scenario, what if isa lang talaga yung nabenta mo ng package, tapos na-busy ka na, ang bilis mo magsawa. Ayoko na nga, hindi yata para sa akin yan. 3 buwan na ako rito, isa lang yung nabentahan ko, stop na ako. Stop ka, nagsawa ka. Wala kang consistency. Wala kang grit. Wala kang gigil. Wala kang pangarap sa buhay. Ikaw yung tao na kontento ka na kung ano yung nandyan. Maghirap man yung pamilya ko, okay lang. Ganun talaga eh. Diba? Na kontento ka na dun sa kung ano yung meron. Na mabahala na si Lord. Hindi po bahala na si Lord. Si Lord po talaga nakatingin. Ibibigay niya kung ano yung deserve natin. Pero worst case scenario, isa lang talaga po yung nabenta mo ng package. Tapos umayaw ka na. Sabi mo, kakasawa, kakaumay. Pero yung nabenta ng package, nagawa po niya yung power of two na tinatawag. Yung dalawa-dalawa kanina. Talagang consistent siya. Sabi niya, sige na, maghanap ka lang ng dalawa para makuha natin yung ating pangarap. Nagawa niya. Kumita po siya ng 2.6 million. Dahil ikaw ang sponsor niya, at kahit isa lang yung iyong napamember, isa lang yung naging dealer mo, meron kang 5% kung magkano yung kinikita niya sa binary. Kumita siya ng 2.6, 5% niyan, leadership bonus mo. Hindi ibabawas sa kinita po niya. Ha? Lilinawin ko, hindi po babawasin sa kinita niya. Magkakaroon ka ng leadership bonus 5%, kung magkano man yung kinita niya, 130,000. Siguro naman grateful ka na. Oh, grabe. 130,000, isa lang yung napamember ko. Paano nangyari yon? Kasi nga po, ang leadership bonus po is a way of the company thanking you kasi kung hindi dahil sa'yo, wala siyang leader na masipag. Magpapasalamat yan sa'yo. At itong leader mo na to, kaya po siya kumita ng millions, kaya siya kumita ng malaki kasi meron din siyang mga leaders na. Mula dun sa mga leaders niya, second level mo naman yon, meron kang 3%. What if yung leader niya na yung kumita po ng 2 million? So 3% po nun, yun naman yun ang iyong leadership bonus. 60,000 pesos. So ganyan po kaganda si MCOR. Nauunawaan po niya at ina-appreciate po niya yung effort po nating lahat. So maganda po ba or magandang maganda? Yan, what if? Yan, worst case scenario, yung unilevel bonus natin, yung rebates, mula po sa binibili po ng ating mga grupo, under po natin, mga dealers po natin. Isa lang yung iyong napamember, pero dumami sila, kaya nga siya kumita ng 2.6 million. Yung tao po niya, dumami po ng 5,000, 5,000 pesos. 5,000, ano po, dealers, example. Tapos bumibili po sila ng 5 boxes ng Alkaline C. Diba? 5 boxes, panggamit lang nila yun, pampamilya. Paano kung nagbebenta pa? That is 25,000 boxes. And then, i-times na lang natin sa, 7th level, 5 pesos. That is 125,000 pesos. Additional income for you. Kahit isa lang yung iyong naging dealer. Pero dahil masipag siya, kumikita ka passive. Ano yung passive? Kahit wala kang ginagawa, may umaakit sa yung income. Magugulat ka, pag open mo ng dashboard mo, meron kang income. 'Di ba? Grabe o grabeng grabe. 'Di ba? Sobrang grabe. Sobrang generous ni company. So, yan po yung paano po kumita with MCOR. Now, last na lang po. Okay lang po ba magkwento ako? Last na kwento na lang. So, sa lugar nila, nagkaroon ng bagyo. Yan, si Pedro. Si Pedro yung ating main character. So, merong announcement, merong super typhoon. Tumaas po yung typhoon, yung baha, umabot po hanggang halos leeg na ng mga tao. So si Kapitan nag-iikot, naghanap po ng mga stranded. So nakita niya si Pedro, gamit-gamit na Kapitan yung bangka. Sabi niya, Pedro, halika na. Sobrang taas na ng baha. Tara na. Sabi ni Pedro, Kap, okay lang ako. I'm fine, don't you worry. I have God. Naniniwala ako na ililigtas niya ako. So si Kapitan umalis. Ano nangyari? Yung bagyo, dahil super typhoon, lalong lumakas. Umabot na hanggang bubungan. Si Pedro nasa bubungan, giniginaw. Ayun, nakikita niyo po. Medyo natatakpan lang ng puno. Nangangatog na si Pedro, tamang-tama, may dumaan na helicopter. Yung helicopter, bumababa yung rescuer sa bubungan ni Pedro. Sabi kay Pedro, Manong, tara na po. Sobrang taas na ng baha. Sobrang delikado na. Sabi ni Pedro,
I'm good. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, iho. Kasi naniniwala ako na ililigtas ako ni Lord. Meron akong Diyos. Anong nangyari kay Pedro? Namatay si Pedro. Nalunod. Pero ang good news, dahil ang faith po niya kay Lord ay sobrang tatag, sobrang taas, sinalubong siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, Pedro, anak, tara, pasok sa kalangitan. Ituturo kita. Excuse me. Ngayon si Pedro, may halong pagtatampo. Sabi niya kay Lord, ay, grabe naman Lord. Ano ba yan? Grabe yung faith ko sa'yo. Pero ano nangyari? Namatay pa din ako. Sabi ni Lord, Pedro, anak, ipinadala ko ang bangka. Hindi ka sumakay. Ipinadala ko ang helicopter. Hindi ka pa din sumakay. Ngayon, kasalanan ko pa din. Ano yung moral of the story? Every day, meron tayong kakaraping challenges. Every day of our lives, habang buhay tayo, meron tayong mga problemang darating. At nagdadasal ka. Kaibigan, ano yung dinadasal mo? Pares ng dasal ko. Maaring pares ng dasal ko. Mag-type agree ka ha. Kung eto rin yung dasal mo. Lord, payakap. Lord, bigyan mo ako ng chance na malampasan ko tong problema ko. Promise, aayusin ko ang buhay ko. Lord, pwede po ba tulungan niyo ako, Lord? Basag na ako. Sobrang durog na durog ako. Lord, hirap na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko, Lord. Ganon din po ba kayo magdasal? Di ba? Maaring pare-parehas tayo ng dasal. Marahil, maaring pwede ring magkakaiba tayo ng dasal. Pero, kagaya po ng kwento kanina, hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Nakikinig, binigyan nyo ng oras, kasi maaring yung dasal po ninyo, yung hinihintay po ninyong bangka, yung hinihintay po ninyong helicopter, maaring ito na po yun. Ang tanong po, kailan po kayo sasakay? Pwede po kayo maging consumer, gusto niyo maging healthy po yung family ninyo, gusto po ninyong maka-discount, pwede po yun. Pwede rin po kayo maging business partner namin para kumita po ng extra maliban po sa discount. Ang decision po, nasa sa inyo. Kayo po yung magde-decide ng buhay ninyo. Kasi sabi nga life is what we make it. Yung buhay po natin ngayon, kung ano man po yan, created by our decisions. Kung tayo po ngayon ay nakakaranas po ng consequences, kasi meron po tayong naging maling desisyon sa buhay natin, pwede po yung itama. Kung handa po kayong itama. Meron pong pag-asa. Kailangan po ninyo lang sumakay. Ayan, with that, tapos na po ako. Maraming salamat po sa pakikinig. And to God be the glory. Maaari po ba tayo mag-picture? Kung meron po kayong question, pwede nyo po akong i-message. Pwede po kayong magtanong sa GC po ninyo, sa nag-invite sa inyo. At very much willing po kaming tumulong at saka mag-guide po sa inyo. Kasi yan po ang trabaho namin, tumulong. Kasi pag hindi po kami tumulong, yan, hindi rin po lalago po yung negosyo namin. Kung ang negosyo po ninyo tindahan, hindi po kayo pwedeng tulungan ng tindahang katabi po ninyo. Hindi po. Pero sa negosyo po natin, the more na tumutulong po kami, the more po na umaangat din po kami, umaasenso. Yan, by helping, yan, by lifting others, we rise. Po. Yan, open cam po tayo, mga ma'am, mga sir. Tapos, picture po tayo. Ayan, Miss Annabelle, yan, Janet, yan, Miss Jessica, Sunshine, Noemi, Hannah, ayan, Robelyn, John, Elisa, yan, Dewellen. Hirap sabihin ng pangalan niya, Dewellen. Paano po sabihin pangalan niya? Jovelyn? Jovelyn, di ba? Bulol. Si Janet, si Hannah, si Elisa, si John, si Marilu, at saka, yan, si Marie. Yan. Picture po tayo. Then, 3 fingers po. Ito po yung sign namin with MCOR. Nakatapat po sa ating puso. Ayan, just like that. Yan. Kung meron pong problema or magiging hinder po para mag-start kayo with MCOR, just let us know. Sabihin nyo lang po sa amin kung anong problema kasi baka pwede po namin kayong matulungan. Okay po? Yun po yung aming intention is tumulong. Yan.
Tapos smile po tayo kasi hindi po bine-bless yung mga nakasimangot. Naniniwala ba kayo doon? Na pag nakasimangot po tayo, ang blessing po malayo. Kaya kahit marami po tayong problema, dapat naka-smile po tayo. Di ba? Tsaka gumaganda po ang tao pag naka-smile. Sabihin niyo po, relax. Yan, relax. 1, 2, 3, smile, relax. Uy, pindot si Miss Noemi. Relax. Ayan, thank you so much po. God bless everyone. And I hope po na makasama po namin kayo sa business. Ngayon pa lang po, wini-welcome ko na kayo and congratulate for being here. Ayan, maraming salamat po and God bless everyone.